Eto, mainit na balita. Grabe itong mga idol, dalawang players pa ni Coach Norman Black para sa SEA Games binan ng Thailand organizer. Mukhang desperado talaga silang makuha ang ginto sa Pilipinas. Samantala, China at Chinese Taipei, mga umuwing talunan matapos talunin ng Japan at South Korea sa first day ng FIBA World Cup qualifiers. Tara silipin natin ang mga highlights ngayong araw. Sa mga gusto palang manood ng live ng laban ng Gilas kontra sa Guam, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming page sa Facebook at EPM lang po kami para sa libreng live streaming link. First come, first serve lang to mga idol. Kaya, kita-kits sa page namin. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Dalawang players pa ni Coach Norman Black ang hindi na makakasama sa SEA Games matapos bigyan ng red flag ang mga players ng Pilipinas dahil sa eligibility rules. Kabilang sa mga bagong naka-red flag sa SEA Games ay sina Mike Phillips at Brandon Ganuelas Roser, na kapwa nakapaglaro na sa last edition ng SEA Games pero nakakapagtaka na pati sila ay pinagbawalan na makasama sa event. Kamakailan lang nga ay nirestrict ng Thai organizers ang mga naturalized players na sina Brownlee at Angelo Kwame dahil sa FIBA rules daw ang gagamitin. Bagamat wala pang final sa kaso ni Kwame na inilagay muna ng SBP sa 3x3 event, nananatili pa din siyang floating dahil sa hindi malamang rules na inilalabas ng Thailand. Bagamat nasa listahan din ng Filipino-American guard na si Remy Martin, inunahan na ng kampo nito ang Thai organizers at nag-pull out na lang sila sa event para hindi rin sayang sa oras. Nabigyan nga ng yellow flag si Martin dahil may background checking pa daw na ginagawa ang Thailand Committee sa buhay ni Remy Martin. Nagpapahiwatig na din si Dave Ildefonso na hindi makakasama sa lineup ni Coach Norman Black dahilan para bumaba sa 8 players ang mga eligible to play sa SEA Games. Isa nga ba tong desperadong move ng Thailand para maagaw ang gintong medalya sa Pilipinas? Bakit parang nagiging unfair na ang SEA Games sa pagpapatupad ng mga rules na hindi naman dati ginagawa? Bakit parang nakadirekta lahat ng rules sa Pilipinas? Tingin mo idol, pagsasabotahe nga ba to ng Thailand para lang sa ginto? Samantala silipin natin ang mga naging resulta ng first window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa first game, panalo ang Asia Pacific powerhouse na Australia matapos ang medyo dikit na laban nila sa Tall Blacks, 84-79 para buksan ang kanilang kampanya sa first window sa isang malinis na panalo. Pinangunahan pa din ni Jalen Galloway ang offense ng Aussies with 19 points, samantalang double-double performance naman para kay Sam Menenga with 19 points at 10 rebounds para sa Tall Blacks. Gumawa naman ng bagong record ang Gilas Pilipinas matapos ang 41-point devastating loss ng Guam. Bagong record ang nagawa ng Gilas with 61 rebounds sa isang game para tuluyang ilaglag ang Guam sa pang-4 na pwesto sa kanilang bracket. Pinatunayan din ng Gilas na efficient sila sa depensa with 10 blocks at 22 assists na lalong nagpalubog sa Guam sa first window. Magaganap ang second game ng dalawa dito sa Pilipinas sa December 2. Samantala, ginawang pamintang durog ng mga Japanese ang team ng Taiwan o Chinese Taipei matapos ang 34 points na tambak para patahimikin ang mga Taiwanese sa home court ng mga Hapon. Balik full force nga ang mga Japanese with Yuta Watanabe scoring 20 points at bigyan ng unang panalo ang mga Japanese sa first window. Samantala, pinahiya ng mga Koreano ang Chinese team sa kanilang home court pa mismo matapos ang 80-76 win ng South Korea laban sa complete lineup ng Chinese team. Hindi ata tumalab ang cooking show ng mga Chinese sa last quarter ng game matapos ang come from behind win ng mga Koreano at tuluyang bigyan ng first blood ang mga Chinese. Take note mga idol na pang World Cup ang players ng China na nakalaban ng Korea gaya ni Fan Bojeng, Zhao Qi, Ming Xuanhu at veteranong player nila na si Jin Kyuhu. Kaya wala silang magiging dahilan sa pagkatalo nila sa mga Koreano. Pinangunahan ni KBL Steph Curry, Yoon Jong Lee ang offense ng mga Koreano with 33 big points at 9 of 14 sa 3 para buhatin ang game hanggang dulo. Eto silipin natin ang final standing sa first window. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas,
Pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!